Tuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pangunahing paliparan sa Pilipinas para samantalahin ang mahabang bakasyon. At dahil nga sa dami ng mga biyahero, nag-deploy ng karagdagang tauhan ang Manila International Airport Authority para matiyak ang kaayusan, seguridad sa loob at labas ng paliparan. Bagamat ganito po ang eksena tuwing holiday season, hindi naman po naabala ang ating mga kababayan dahil sa maayos at mabilis na prosesong ipinapatupad ng pamunuan ng airport terminal. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta dyan? Alex, wala pa rin patid yung pagdating ng ating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3 maging sa NAIA Terminal 1 and 2 para magtungo sa kanilang mga destinasyon ngayong mahabang bakasyon. Pero bagamat marami yung naitalang mga pasahero nitong mga nagdaang pang-araw dito sa mga terminals ay maituturing naman ng NAIA na ng mga pasahero na naging mabilis na yung proseso ngayong holiday season. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa gitna ng mataas na daloy ng mga pasahero ngayong long holidays. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa 675,722 ang inbound at outbound passengers ang naitala sa NAIA mula December 20 hanggang 23 ng kasalukuyang taon. Batay sa datos ng Airport Integrated Command and Control Center ng New NAIA Infrastructure Corporation NNIC, mas mataas ito ng 6.59% kumpara sa 633,934 na pasahero na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pero ngayong araw, ayon sa Bureau of Immigration, umaabot sa tinatayang 100,000 na pasahero ang dumaan sa NAIA ngayong lamang December 24. Dahil sa dami ng mga biyahero, nag-deploy na rin ang karagdagang tauhan ng Manila International Airport Authority o MIAA kasamang PNP Aviation Security Group at Aviation Security upang masigurong kaayusan at seguridad at maayos na daloy ng mga pasahero sa loob at labas ng paliparan. Naging positibo naman sa mga pasahero ang bagong patakaran ngayon sa NAIA dahil nagkaroon ng pagbilis sa proseso lalo nang inilagay na electronic check-in counter at electronic gates para sa mga patungo ng abroad. So far, hindi siya masikip. In-expect ko masikip siya. So, natuwa ako kasi walang pila. Actually, lagi ako sa Terminal 3. So, ngayon, first time ko ulit dito sa Terminal 1. And so far, maganda dito sa 1. So, mabilis naman yung process. Pag-scan ng bag hanggang sa pag-check-in. Dati kasi magulo yung sistema. Yung tao, hindi mo alam kung saan pupunta ngayon. Marami nag-a-assist. Okay. Ang daling mag-check-in ng baggage. And pagkatapos nun, immigration So good. Okay naman. Compare before, mas mabilis. Before kasi talagang napakahaba ng pila and hindi ka comfortable sa iyong pag-travel. But this time nakita ko sobrang bilis. Ang bilis. Marami kaming ka-travel. I'm going to travel with family pero napakabilis. Pinaalalahanan naman ng mga pasahero na maagang dumating sa airport, siguraduhin kumpletong mga dokumento at sumunod sa mga patakaran sa check-in at baggage screening para maiwasan ang abala. Samantala, naka-alerto rin ng mga airline at ground handling crew dahil sa posibleng mga delay na maaring idulot ng mataas na volume ng pasahero at kondisyon din ng panahon. Patuloy naman ang panawagan ng NAIA management sa publiko na makipag-ugnayan sa mga information desk at opisyal sa paliparan sa tamang impormasyon at agarang tulong. Samantala Alex, mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi ay wala naman na italang flight delay at tuloy-tuloy yung pagbiyahe ng ating mga kababayan patungo sa kanilang mga destinasyon. Muli ring nagpaalala ang pamunuan ng NAIA doon sa ating mga kababayan na kumpirmahin maigi sa inyong mga airlines kung ano yung mga hindi dapat na gawin o hindi dapat na dalhin sa inyong mga bagahe para nang sa ganoon ay maging dire-diretso yung pagpasok nyo dito sa check-in counters hanggang makarating
doon mismo sa mga gates bago kayo pumasok sa inyong mga eroplano. Nagpaalala rin sila na dumating ng mas maaga doon sa itinakdang flight para nang sa ganun ay hindi maiwan o ma-offload dahil nga sa tuloy-tuloy yung pagdagsa ng ating mga pasahero dito sa mga paliparan dito yan sa NAIA, Alex. Okay, Erlo, ano mo ko dyan, pakipasyal mo ko dyan sa NAIA Terminal 3, no? Yung mga nasa likod mo, ano yan? Wala ba silang biyahe? Ba't nakatayo lang sila sa likod mo? Well, Alex, dito kasi may mga ATM machines na makikita at may mga bilihan din kasi ng pagkain dito. So yung marami dito sa mga kababayan natin ay nagaantay habang nagaantay nung kanilang mga flight, yung iba sa kanila nagkakape muna, kumakain o kaya naman ay gagawin na yung mga dapat nila na gawin. Dito naman sa kaliwa ko or dito sa side na to, ito yung mga nagaantay nung kanilang boarding time at habang nagaantay, nandito muna sila nakaupo dito sa pinaka-waiting area. Ang sabi sa atin ng pamunuan ng NNIC ay kumpleto naman sa mga upuan dito ngayon. Kaya't wala dapat ipag-alala ating mga kababayan pasahero na tutungo pa ngayong gabi dito sa NAIA ng mas maaga sa kanilang flight, Alex. Okay, dun sa bagong electronic gates, no, para sa immigration process, no, napansin mo ba na wala na talagang human intervention, talagang nakasalalay na lang ang ating Bureau of Immigration dun sa mga makina yan? At ano ang reaksyon ng ating mga kababayan? Smooth, banayad ba ang kanilang pagpasok? Walang problema? Yes, Alex, so far wala namang naging problema, no. Ang taging maging human intervention na lang ay para mag-assist doon sa mga gagamit ng electronic gate. Sabi nga nung mga pasahero kanina ay mas nakabawas doon sa oras dahil nga sa karaniwan kasi kung person to person, lalo na immigration officer, to based on my experience, Alex, talagang medyo matatagalan ka doon sa mismong immigration area dahil maraming hahanapin sa'yo na papel na hindi naman dapat hinahanap o hindi naman kasama doon sa iyong requirement. So yun yung isa sa nagpapatagal sa pila sa mga sa NAIA, kaya isa na rin yung sa nais na masolusyonan ng pamunuan ng NNIC para na sa ganun mas smooth at maging dire-diretso yung pagpasok ng ating mga kababayan doon sa kanilang mga boarding gates, Alex. Ayun, dahil Erlo, meron akong nakausap na OFW, parang meron yatang sinaseparate ang mga OFWs, no? Dahil nga pinapakita sa kanila yung mga papeles. Di tulad kung ikaw ay bakasyonista lamang, pupunta ka sa isang bansa, walang problema. Pero kung ikaw ay OFW, ano ba ang trato ng ating mga immigration officers yan sa mga OFW? Pwede ba silang dumaan doon sa e-gates o kailangan may question and answer portion pa dyan? Well, Alex, sa ating pagkakaalam, kailangan munang nilang dumaan doon sa talagang OFW lane o mismo Bureau of Immigration lane para matignan kung kumpleto nga sila sa papeles. Yung mga turista lang naman o yung mga talagang visitor lang doon sa pupuntahan nilang bansa, pwede na silang dumaan doon sa electronic gates. I-assist na naman sila ng mga personnel from MIAA at NNIC para hindi sila maligaw at maging mabilis din o maging maayos yung kanilang pagpasok sa kanilang mga boarding gates, Alex. Pati ang ganda pala ng ilaw ngayon ng NAIA Terminal 3, no? Halos makita mo na ang kagandahan at kagwapuhan ng ilan nating mga kababayan dyan. By the way, doon sa binanggit mo, pinakinggan ko yung report mo Nasabi, kailangan maaga kang pumunta sa airport. Ano ba abiso ng NNIC? Kailangan ba ang time na kailangan pumunta ka dyan 3 hours before your flight? Ano ba ang oras ba dapat? Well, Alex, sa local flight, dapat at least 3 hours, no? Kasi may baga posibleng maging aberya na wag naman sanang mangyari at maaagapan ka agad ng mga airport personnel. Kung ikaw international flight, sa ating experience itong mga nagdaan, at least 4 hours kahit papaano kasi posibleng magka-problema ka pa sa papeles mo o may kailangan ka pang i-accomplish para makapunta ka doon sa mga boarding gates para nang sa ganun maiwasan din yung offload na talagang nangyayari doon sa karamihan na hindi prepared pero
magtugo dito sa paliparan, Alex. Kaya ko na tinanong yan, Erlo, dahil sa report mong maaliwalas, maayos ang proseso dyan sa NAIA terminal natin, bakit ka pa darating na maaga dyan? Mabilis naman palang proseso. Bakit pa kailangan 3 hours, 4 hours kang nandyan? Tulad na lang sa Skyway Stage 3, ang bilis ng biyahe dyan. Tapos pagdating mo sa airport, mabilis rin ang proseso ng mga papeles at immigration natin, di ba? Well, Alex, yun ay parang kumbaga estimated time lang naman ng airport o ng NAIA, kasi kung sakaling may mga kailangan pang magkaroon ng mga aberya pa ay meron pang allotted time hanggang sa dumating yung mismong boarding time mo o mismong flight time mo. Iniwasan kasi, Alex, yung parang last minute na dumarating dito sa airport at muntik-muntikang maiwanan nung kanilang flight dahil sa anong oras na sila nakarating. Dahil nga ang pagkakaalala natin 30 minutes dapat nandun ka na sa loob ng eroplano mo bago lumipad yon, kasi kung beyond or mismo mababa na sa 30 minutes, 10 minutes, baka hindi ka na papasukin at magkaproblema ka sa iyong flight o ma-offload ka pa kung sakasakali, Alex. Okay, siguro pahabol ko na lang sa mga first time na babiyay abroad o di kaya local, domestic. Pagpasok mo ba dyan sa NAIA Terminal 3, kailangan ka pa bang dumaan sa x-ray machine? Wala na. Actually, Alex, wala nang x-ray machine dito, no? Ang taging x-ray machine na lang yung mga pagpasok doon sa mga boarding area. Pero may mga nag-iikot naman ng mga security personnel dito para to make sure yung seguridad at kasama din yung PNP Aviation Security Group dito mismo sa paligid ng NAIA, Alex. So pag tingin mo pa lang, pagdating mo sa departure area, yung pagbaba sa'yo ng mga kaanak mo, wala ka nakikitang pila sa labas? Wala na ang ganon? Wala nang ganun, Alex. Dire-diretso na lang. Ang taging magiging security checking ay pag nakalagpas ka na doon sa check-in counter at papasok ka na doon sa mismong boarding gate, Alex. Ayun, kaya bukang bibig ng ating mga kababayan. Maraming salamat po kay Boss RSA, Ramon S. Ang at ng NNIC. Congratulations at malaking tulong ang kaginhawaan na binibigay po ng ating mga kababayan sa bagong proseso ho dyan sa NAIA Terminal 1, 2, and 3. Maraming salamat sa iyo, Erlo Brincas. Mata natin dyan po sa NAIA